Salamat sa Diyos. Salamat kay Pastor Bob for this opportunity na ibinigay niya sa akin. Actually, dapat atong last Sunday yung schedule ko. Pero nakiusap ako sa kanya na mag-swap muna kami. Kasi number one, hindi po ako makapag-focus kasi nga maingay sa bahay. Then number two, medyo nagka-busy kami ni Legend kasi meron siyang mga contest. But despite of those, salamat pa rin kay Lord. So before we start, let's bow down our head and let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli po kami ay magkasama-sama ngayong umaga. Panginoon, salamat po sa buhay, sa kalakasan, at sa pagkakataong muli po namin maranasan ang inyong presensya. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming kalagitnaan ngayon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan upang ang aming gagawin at ang aming sasabihin ang magbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito. Lord, naway madama po namin ang iyong pagmamahal at gabay mula sa simula hanggang matapos po ang aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mag-short story po muna ako ngayon. Alam niyo ba na ang mga maliliit na bata sa park, kapag pinapapanood po natin sila na nakikipaglaro sa ibang mga bata na ngayon pa lang nila nakilala, alam niyo ba mapapansin natin na hindi po yan sila nagtatanong kung ano ang trabaho ng tatay mo, magaling ka ba sa school, hindi po yon ang ginagawa nila. Kahit pa nga yung isang bata ay nakaaway nila, hindi po yan sa kanila mahalaga ang nakaraan. Hindi po mahalaga sa kanila ang reputasyon. Basta may swing, may slide, magkakaibigan agad sila. Pero, ito po yung problema. Habang tumatanda po tayo, nawawala po ang kakayahan na yun. Nagiging komplikado po ang tingin natin sa ibang tao. Nagkakaroon po tayo ng critical eyes. Ito po ay mata na mabilis manghusga, mabilis magsarado ng isip, mabagal magpatawad, at halos hindi marunong magbigay ng grace sa iba. Tatanungin po natin ang ating sarili. Kapag tumitingin po tayo sa isang tao, ano po ba ang nakikita natin sa kanila? Nakikita ba natin ang kanilang pagkakamali? Ang kasalanan na gawa nila? O ang kapalpakan nila? Minsan ganito po tayo. Minsan, mas nakikita po natin ang pagkakamali kaysa ang puso. Mas naaalala po natin ang nakaraan kaysa sa ginagawa na ng Diyos sa ngayon. Kaya suriin po natin ngayon na ang ating series po ay heart check. Binubuksan po natin ang ating puso at hinahayaan po na ang salita ng Diyos ang sumilip sa kalagayan nito. At ang ating diagnosis po ngayong umaga is the critical heart. Ito po ang title natin ngayong umaga. Yung pusong mapaghanap ng mali kaysa magpakita o magbigay ng grace sa iba. Lahat po tayo ay may sandaling nagiging kritiko. Lahat po tayo ay may panahon na mabilis maghanap ng mali kaysa magpakita o magbigay ng grace sa iba. Lahat po tayo ay para bang naging spiritual detective po tayo. Yung naghahanap po tayo ng ebidensya ng pagkakabali ng iba kaysa halip na maging grace giver po tayo. Yung grace giver, yung tipong naghahanap po tayo ng ebidensya ng pagkilos ng Diyos
sa buhay ng isang tao kaysa sa pagkakamali niya. Kaya po ngayong umaga, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang mangusap sa atin. Hayaan po natin na pag-usapan po natin ito. Dahil kung mananatili po tayong may critical heart, hindi lang po ang kapwa natin ang nasasaktan natin, kundi pati rin po tayo is nawawalan po tayo ng kagalakang makita ang pagkilos ng Diyos na kayang magbuhay, na kayang magbago sa buhay natin. Nawawalan po tayo ng privilege na maging parte ng redemption story ng isang tao. At higit sa lahat, nagsisimula po tayong mamuhay na para bang nakalimutan na rin natin kung gaano rin kalaki ang grace na tinanggap natin. So ngayong umaga po, matutuklasan natin ang mahalagang katotohanan. Kung paano po tayo tumitingin sa kapwa natin, yun po ang salamin ng tunay na kalagayan ng ating puso. Kaya ngayong umaga, hayaan po natin na suriin po tayo ng ating dakilang manggagamot, hindi para husgahan po tayo, kundi para gamutin po tayo. Katulad po ng kantahan natin kanina, yung ayuhon mo ang kasing-kasing. Para alisin po ang critical heart at palitan po ito ng puno ng grace. So paano nga ba natin pagtatagumpayan ang pagkakaroon ng critical heart? Number 1, look beneath the surface. Ito po ang unang point, mga kapatid. Huwag nating tingnan lang kung ano ang nasa ibabaw, yung obvious na nakikita ng mata. Kundi alalahanin po natin na ang bawat tao ay higit pa sa kanilang pagkakamali. Bago natin basahin ang mismong reaksyon ng Pariseo, tingnan muna natin dito sa Lucas 7 verses 36 to 38. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapa. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Imagine po natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay imbitado ng isang Pariseo. Isang religious leader na nagngangalan po itong Simon. At habang nasa loob po sila ng bahay, ay biglang dumating po ang isang babaeng kilalang makasalanan sa buong bayan. Hindi lang basta may kasalanan, kundi kilalang makasalanan. Ang reputasyon niya ay sirang-sira at sa presensya ng lahat. Lumapit siya sa ating Panginoong Jesus. Dala-dala po niya ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Isang sisidlan ng mamahaling pabango. So ano pong ginawa niya? Umiyak po siya sa ating Panginoong Jesus. Ang ginawa niya po is lumapit siya. Ang ginawa niya po is pinunasan niya ang paa ng ating Panginoong Jesus gamit po ang kanyang sariling buhok. Hinagkan din niya po ito at binuhusan ng sariling pabango, ng mamahaling pabango, ang paa ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang eksenang ito ay nagpapakita ng matinding pagsuko at pagsamba, samantala ang lahat ay nakatingin sa kanya bilang isang makasalanang babae.
Pero ang ginawa ng babae ay para bang sinabi niya na, Lord, wala na akong may tatago sa iyo. Buong puso ko, buong buhay ko, buong luha ko, ibibigay ko sa iyo. Isang makasalanang sumusuko sa paanan ng ating Panginoong Hesus na gustong magbago. Pero tingnan po natin kung ano ang naging reaksyon ng Pariseo. Lucas 7 verse 39. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Mga kapatid, nakakalungkot kasi nakita ni Simon. Nakita po niya ang eksena, pero hindi po niya nakita ang puso. Ang nakita lang po niya is yung label na makasalanang babae. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Makasalanan siya. Period. Si Simon po ay nakatingin po sa babae, pero hindi sa ginagawa ng Diyos sa babae. Nakatingin lang po si Simon sa kasalanan. Nakatingin lang po si Simon sa nakaraan, hindi sa potential. Kaya tanong ko po mga kapatid, ilan po kaya sa atin ang may ganitong critical heart? Nakikita ba natin ang puso o nakikita po natin ang label? Pwede ang leader natin o kapatiran natin na nakagawa ng pagkakamali. Pero para bang may label na siya sa atin. Mga kapatid, huwag lang po tayong tumigil lang sa surface lang. Kasi kapag sa surface lang po tayo, puro lamat at dungis lang po ang makikita natin. In fact, lahat po tayo ay puro lamat at dungis lang. Kung magiging honest lang po tayo sa ating mga sarili. Ako, pag titingnan ko po ang aking sarili, marami pa po ang babaguhin ng Diyos sa buhay ko. At pag titingnan ko po ang aking sarili, ako po ang unang-unang magiging kritiko. Pero salamat sa Diyos dahil pinaalalahanan niya po tayo na hindi po siya tumitingin sa surface lang. Nakatingin po ang ating Panginoon sa puso. Amen? Amen. Basahin po natin ulit sa Lucas 7 verse 39. Kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uri ng babae itong humihipo sa kanya. Mga kapatid, dito nagkamali si Simon. Bakit? Kasi po, iba po ang puso ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay gracious. Hindi po siya nakatingin sa panlabas lang. Nakatingin po siya sa puso. Alam niya po ang kasaysayan ng babae. Alam niya po ang kasalanan at kahihiyan ng babae. Kagaya mo, kagaya ko. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Wala po tayong may tatago sa Kanya. Pero napakabait po ng ating Panginoong Hesus dahil pinulot niya po tayo sa butikal. Nilinis niya po tayo. Tinanggap niya po tayo. Pinatawad niya po tayo. Hindi naman niya sinabi na, huwag kang tumikit sa akin. Ang tumi mo. Huwag kang lumapit sa akin. Pero hindi eh. Ang sabi ni Lord, come unto me. Lapit ka sa akin. Mahal kita. Kaya kitang linisin. Kaya kong baguhin ang buhay mo. Amen? So, ang tanong ko po, kayo ba ay binago ng grace ng Diyos? Ako, masasabi ko po na binago po ako ng grace ng Diyos. At kung binago po ako ng grace ng Diyos, iibahin ko rin po ang pagtingin sa kanila. Iibahin ko rin po kung paano ko po sila titingnan. Kasi alam ko po na babaguhin po sila ng grace ng Diyos. Yung sa babae po, tinanggap po siya ng Panginoon. Hindi po siya kinikriticize. Dahil nakita po ng ating Panginoon ang kanyang puso. Nakita po niya na nagsisisi po ang babae. At grabe po yung pananampalataya niya. Ang Panginoon po ay hindi po nakatingin sa nakaraan
ng kasalanan. Amen? Basahin po natin dito sa Titus 2, verses 11 to 12. Ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. So ang sabi po, ang biyaya ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan. At hindi lang po yun, ang grace po ay nagbabago din ng ating buhay. Amen? Sa verse 12 po, ito'y nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip, mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos. Mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makamundong pagnanasa. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ang magsasanay sa atin na mamuhay po tayo ayon sa kalooban niya. So ang tanong ko po, tayo ba ay nagiging tao na marunong tumingin beneath the surface o mananatili tayong nakatingin lang sa kasiraan, pagkakamali, at kasalanan? Dahil tandaan po natin mga kapatid, ang binabago ng Diyos ay hindi siya, kundi ikaw, tayo, ako. Ang nire-reveal po ng Diyos ay ang ating puso at hindi ang puso niya. Kung paano po tayo mag-respond sa Kanya, kung paano po tayo mag-react, yun po ang laman ng ating puso. Ang sabi nga po sa Matthew 15, verse 11, kung ano ang lumalabas sa ating salita, sa ating bibig, yun po ang nagpaparumi sa atin. Hindi nagpaparumi sa atin kung ano yung kinain natin o pinasok natin sa ating bibig. Kundi ang sabi po ng Bible, kung ano po ang pinasok natin sa ating bibig, yun po ang nagpaparumi sa atin. Yung iniisip natin at sinasabi po natin patungkol sa iba. Number 2, be aware of your own need. Alalahanin po natin mga kapatid na lahat po tayo ay nangangailangan ng grace. Para po ito sa lahat, hindi lang para sa iyo o sa atin na nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Basahin po natin sa Luke 7 verses 40 to 43. Pakibasa po ng sabay-sabay. Please. And Jesus responded and said to him, Simon, I have something to say to you. And he replied, Say, teacher. A moneylender had two debtors. The one owed 500 denarii, another 50. 42. When they were able to repay, he canceled the debts. So which of them will love me more? Simon answered and said, I assume the one for whom he canceled the greater debt. And he said to him, You have judged correctly. So, amen. Ang isip ni Simon is sobrang makasalanan po ang babae. At para po sa kanya, hindi dapat ito pinapalapit sa ating Panginoong Jesus. At alam po ng ating Panginoon ang iniisip ni Simon, kaya nagbigay po siya ng isang simpleng parable. Tungkol po ito sa dalawang taong may utang. Yung isa is may utang ng 500 denarii. Katumbas po ito ng halos 2 taong sahod. Ang isa naman po is 50 denarii. Ang katumbas po nito is 2 buwang sahod. Pero take note, pareho po silang hindi nakabayad ng utang. Pero pareho po silang pinatawad ng buo. Pagkatapos po, tinanong ni Lord, sino kaya ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? Ang sagot po ni Simon, yung pinatawad ng mas malaki.
lumabas na siya din ay bulag. Hindi po niya nakita na ang bigat ng kanyang kasalanan. Kasi akala po niya, ang kwento po ay patungkol sa babaeng makasalanan. At nabigo po siyang kilalanin na siya po mismo ay bankrupt din sa harapan ng ating Panginoon. Kasi marahil iniisip niya na wala siyang utang. Akala niya na iniisip niya na kaya niyang bayaran ang sarili niyang utang sa pamamagitan ng kanyang pagiging relihiyoso. Kasi nga, isa po nga siyang Pariseo. So, minsan, kaya po tayo nagiging critical din sa iba kasi iniisip po natin na mas mabuti ako kaysa sa kanya. Nag-church ako eh. May ministry po ako eh. Yun minsan po ang sinasabi natin. Pero tingnan po natin, kailangan din po natin malaman na lahat po tayo ay kailangan po natin ng grace. Katulad po ng taong maaring kinikriticize natin. I search po kung ano po ang ibig sabihin ng pinatawad in Greek word. Ang pinatawad po sa Greek word is aphemi, na ang ibig sabihin ay to send away, to release completely, to cancel a debt entirely. Hindi partial forgiveness, hindi installment basis, kundi buong pagkansela ng utang. Kaya ibig sabihin, pareho po silang bankrupt sa harapan po ng ating Panginoon. Wala po silang kakayahang magbayad. Pareho po nilang kailangan ang aphemi o pagkansela ng utang. Ang kaibahan na po is yung babae, alam niya po ang bigat ng kanyang kasalanan. Pero itong si Simon, ang feeling po niya is manageable lang. Maliit lang po ang kanyang utang. Mabait naman ako eh. Nagsisimba naman ako. Halimbawa po, sa dalawang taong may cancer, yung isa, stage 4. So, kitang-kita na hirap siya, mahina at ramdam niya na mamamatay siya pag hindi siya magpapagamot. Yung isa naman is stage 2. Feeling niya o pakiramdam niya ay malakas siya, na wala siyang sakit. Ang tanong, sino ang nangangailangan ng gamot? Pareho sila. Pero ang kaibahan lang, yung isa is alam niya na desperado siya. Yung isa naman, alam niya na mamamatay na siya. Minsan ganito po tayo eh. Akala po natin okay lang po tayo. Kasi minsan iniisip natin na mas makasalanan yung iba kaysa sa atin. Kapag mayroong nagawang pagkakamali yung iba, galit na galit agad tayo. Mga kapatid, lahat po tayo ay nangangailangan ng grace ng Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. Basahin po natin dito sa Romans 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang makaabot sa kaluwalhatian. Mga kapatid, lahat po tayo ay hindi aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung iniisip natin mabuti tayo, 100% perfect ka. Wala kang kasalanan. Pero ang sabi dito, lahat po ay nagkasala. Kapag nagkasala tayo sa isa, nagkasala po tayo sa lahat ng kautusan. Bakit? Kasi yun po ang standard ng isang banal na Panginoon. Basahin po natin dito sa James 2:10. Dito po natin makikita. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Mga kapatid, lahat po tayo ay may cancer ng kasalanan. Lahat po tayo ay pantay-pantay na nangangailangan ng grace ng Diyos. So, kung gusto nating mapagtagumpayan ang pagiging critical heart, be aware of our own need. Kasi bankrupt din po tayo at kailangan po natin ang kapatawaran
ng ating Diyos. So, ang tanong ko po, ganito. Aware pa ba tayo sa laki ng grace na tinanggap natin? O baka nakalimutan na natin at pakiramdam natin na mas mabuti tayo sa iba? Mga kapatid, be aware of our own need. Grace is for all, not just the righteous. Amen? Amen. So, conclusion na po ako. Maiksi lang po yung nagawa ko pong topic. So, my conclusion is, a critical heart finds fault, but a grateful heart finds blessings. So, nakasalalay po sa puso natin kung paano po natin tinitingnan ang buhay. Ang taong mapagpanuri po ay walang kapayapaan. Pero, ang pusong mapagkasalamat ay puno ng kagalakan. God bless everyone.